Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Narito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin. Unahin natin humingi ng karunungan, ng guidance, ng protection din po para sa maayos nating pakikinig at pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Kaya samahan niyo po ako. Tayo po ay mananalangin. Aming Ama sa Langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan o Diyos. Salamat po sa umagang ito, na una sa lahat ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan ng napakagandang pagkakataon na makapakinig, mag-aral ng iyong salita. Ama, muli mo kami samahan, turuan at gabayan, buksan yung aming mga puso at isipan para lahat po ng aming maririnig ay maisabuhay namin. I pray, samahan mo ulit po ulit ako, Lord. Turuan mo po ulit ako. At ikaw po ang magsalita, Lord God, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita at hindi galing sa aking salita. Salamat, Lord. Iniklaim namin na tagumpay ang gawain ito dahil ito po ang itinuturo mo, tinutuutos mo po sa amin lahat na maghayag ng iyong salita. Kaya Lord, muli, salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat sa pagsama mo na naman po sa amin ngayong umagang ito. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakitipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. At pakiclick din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po. Salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito sa Sakaraya o Sekaraya chapter 10 ang aking i-share sa inyo. At dito po sa chapter 10, may pamagat po itong ang pagliligtas ni Yahweh sa kanyang bayan. Ulitin ko lang ang title po, ang pagliligtas ni Yahweh sa kanyang bayan. So dito po sa devotion na to, dito po ako dinala sa verse 6 hanggang 7 po. Ito nga po yung kagaya sa pamagat, no, yung pagliligtas ng ating Diyos sa kanyang bayan. Alam naman natin na ang bayang pinili ng Diyos ay ang Israel. Ano po? At alam din natin, nababasa natin na simula noon ay patuloy na nagkakamali, nagkakasala, tumatalikod ang mga Israelita. Pero patuloy pa rin itong tinutulungan, ginagabayan at pinakikinggan ng Diyos ang kanilang panalangin. May mga taong ginagamit ang Diyos para sabihin yung gusto niyang sabihin. At ito naman ay sinasabi ng lingkod ng Diyos kung ano yung pinasasabi ng Diyos sa kanila. Sinasabi niya, tinuturuan niya. Alam natin, nandiyan sila Abraham, sila Moses, Isaac at Jacob, di ba? Si David, di ba? Si Haring David, si Solomon, mga ginamit ng Diyos at marami pang iba. Pero yun na nga, patuloy pa rin na nagkakasala. Patuloy pa rin nagkakamali, nagkukulang, tumatalikod at nababasa rin natin patuloy ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. At kahit ngayon, ito ay nangyayari pa rin. Nagagawa pa rin ng mga tao to. Nagagawa pa rin natin ito. Magkamali, kulang, magkasala, tumalikod at sumamba sa mga Diyos-Diyosa. At dito nga po sa aking sharing ngayong umagang ito, ulitin ko lang, Sakaraya chapter 10,
verse 6 hanggang 7 po. Pakinggan po natin salita ng Diyos. Ang sambahayan ni Judah ay bibigyan ko ng lakas. Ang sambahayan ni Jose aking ililigtas. Ibabalik ko sila sa dating tirahan sapagkat sila ay aking kinahabagan. Na para bang di ko sila pinabayaan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Aking diringgin ang kanilang dalangin. At verse 7, ang mga taga-Ephraim ay magdiriwang katulad nila'y kawal na nagtagumpay. Aawit sila sa galak na parang nakainom ng alak. Makikita ito ng mga anak nila at matutuwa. Si Yahweh ay pupurihin sapagkat siya ang gumawa. Salamat sa salita ng ating Diyos. So nandito, verse 6 pa lang, matindi na yung sinasabi dito. Ang sambahayan ni Judah ay bibigyan ko ng lakas. Ang sambahayan ni Jose aking ililigtas. Ibabalik ko sila sa dating tirahan sapagkat sila ay aking kinahabagan. Na para bang di ko sila pinabayaan. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Aking diringgin ang kanilang dalangin. So sabi dito, bibigyan niya ng lakas ang Judah, ililigtas ang sambahayan ni Jose, ibabalik ko sila sa dating tirahan. Ibig sabihin, nawala sila sa kanilang dating tirahan. Kaya sabi ng Diyos, ibabalik. So nawala dahil sa mga kasalanang nagawa. Itinapon sila ng ating Diyos, itinaboy sila dun sa kanilang tirahan, dun sa lupa ng Diyos na ibinigay sa kanila. Pinaalis sila dun. Hinayaan silang hulihin, dakpin, ikulong ng kanilang mga kalaban dahil sa pagkakamali nga nilang ginawa. Pero dahil sa sinabi ng Diyos, no, na ililigtas, palalakasin at ibabalik, yun ang sabi ng Diyos, dahil kinahabagan niya ang mga taong ito. Siguradong nagsisi ang mga na ito, nagpray, no? Nagsisi sa kanilang mga kasalanan, nanalangin sa Diyos, at dininig ng Diyos ang kanilang panalangin. Yan din ang sinasabi sa atin, na ibabalik niya tayo. Di man tayo nawala sa ating tirahan, pero tayo ay nawala sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa aking mga nagawa, pagkakamali, pagkukulang, pagtalikod, pagsisinungaling, lahat yan. Sabihin na natin yung pagiging kasama na dyan, yung dahil tayo laging nagagalit, di na natin napapansin yung Word of God o yung ating napag-aralan, ating napakinggang salita ng Diyos. Nawala tayo sa Diyos. Nawala tayo sa isiping napakarami, sa problema, sa mga pangangailangan, sa gusto nating gawin. Nawala tayo sa Diyos. At sa dami nating isipin, sa dami nating mga balak, naging busy tayo, sobrang busy. Dumating ang time na nahirapan tayo, nalungkot, umiyak, nagulo, sabihin na natin, nagulo ang buhay. Maraming nangyaring masakit, maraming nangyaring halos hindi na natin kaya. At dumating pa yung time na, di ba, marami tayong napapakinggan, nadidinig, no, na nalalaman na halos gusto nang magpakamatay. At ang iba nga ay nagpakamatay na. Pero tayo, nung makaranas tayo ng ganun, ng paghihirap, ng kalungkutan, nanalangin tayo sa Diyos. Dahil yun, alam nyo, hindi sa ating kagustuhan yung tayo biglang manalangin. Excuse po. Totoo po yan. Pag dumaranas tayo ng kahirapan, ng kalungkutan, ng kakulangan, sa lahat ng bagay, ano po, hindi tayo yung kusa, ay magpipray na ako. Hindi po. Ang totoo niyan, kumikilos ang banal na espiritu sa ating buhay.
para tayo ay lumapit sa Diyos, para tayo ay manalangin. Yan po ang totoo. Nangungusap ang banal na Espiritu nasa sa atin na manalangin ka na, lumapit ka na sa Diyos. Tulungan ka ni Lord. Kaya bigla tayo napapaluha at lumalapit tayo sa Diyos. Dahil yan sa banal na Espiritu. At kapag nanalangin na tayo, syempre bubuhos na yung luha mo talagang. Nagpapakumbaba ka, lumuluhod ka sa Diyos. Sabi dito, sa salita ng Diyos, papakinggan niya, diringgin niya ang panalangin ng mga tao. Kasi makikita niya yung puso natin na hirap na tayo. Na kailangan natin siya. Kaya siya ay tutugon sa ating mga panalangin. Sabi nga dito, ililigtas, bibigyan ng kalakasan, ibabalik. Dahil sabi ko nga kanina, nawala tayo kay Lord dahil sa mga kasalanan natin, pagkukulang natin, pagkakamali natin, sobrang busy natin. Dahil itong gusto kong gawin, itong gagawin ko, pupunta ako ron, pupunta ako dyan. Napalayo tayo, nawala tayo kay Lord. Kaya it's time, mga kapatid. Malapit na ang 2026. Dapat tuluyan na tayong bumalik sa Diyos para tayo bigyan niya ng kalakasan, para iligtas niya tayo. Marami na tayong napapanood na nagbalik na sa Diyos. Marami nang nag-born again Christian. No? Marami nang nagbabasa ng Bible. Marami nang gustong makakilala ng lubusan sa ating Diyos. Marami nang tumatanggap sa Panginoong Hesus para maging tagapagligtas. Bilang maging tagapagligtas, marami na. Huwag na tayong magpahuli dyan. Kilalanin na natin ang Diyos. Magbalik loob na tayo sa Kanya. Tanggapin na natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At magbasa ng Bible. At manalangin. Dahil ito na ang tamang panahon. Hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon na. Ito na ang tamang panahon. Huwag nating antayin, mga kapatid, na mahuli tayo, na dumating ang oras na pagsisihan natin ang lahat at sabihin natin lang, sana noon pa pala. Sana noon pa pala kinilala ang Diyos. Sana noon pa pala ako lumapit sa Diyos. Sana noon pa pala ako nagbalik loob. Diba po? Ngayon na. Ngayon na ang tamang panahon para magbalik loob sa Diyos. Maraming panahon na tayong tinatawag ng Diyos para lumapit sa Kanya, para humingi ng tulong. Pero maraming panahon din tayong naging matigas. Hindi lang ang ulo, kundi ang puso. Yan ang nangyari sa atin. Naging matigas ang ulo, lalong-lalo na ang puso. Ayaw natin. Gusto natin yung gusto natin gawin. Yung plano natin ang gusto natin. Hindi yung gusto ng Diyos. Hindi yung plano ng Diyos. Kaya sa oras na to, tinatawag niya tayo na tayo ay magbalik loob na sa Kanya. Bumalik na tayo. Dahil bibigyan niya tayo ng kalakasan. Ililigtas niya tayo. At sabi pa nga sa verse 7, pakinggan po natin. Ang mga taga-Ephraim ay magbiriwang katulad nila'y kawal na nagtagumpay. Aawit sila sa galak na parang nakainom ng alak. Makikita ito ng mga anak nila at matutuwa. Si Yahweh ay pupurihin sapagkat siya ang gumawa. Hindi talaga tayo eh. Hindi tayo ang gumawa. Hindi tayo yung biglang, ay mananalangin na ako. No. Ang Diyos ang gumawa nun para lumapit na tayo sa Kanya. Ang Diyos din na nagbibigay ng lakas. Hindi tayo. Ang Diyos din na nagliligtas sa atin. Hindi tayo. Siya pa rin. Kaya kung tayo magbabalik loob, sabi dito, no?
ang mga taga-Ephraim ay magdiriwang katulad nila'y kawal na nagtagumpay dahil si Lord ang nagbibigay ng katagumpayan. Aawit, sabi rito, sila sapagkat na aawit sila sa galak na parang nakainom ng alak. Makikita ito ng mga anak nila at matutuwa. Si Yahweh ay pupurihin sapagkat siya ang gumuho. Makikita to ng, sabi rito ng mga anak na tuwan-tuwa tayo dahil iniligtas na tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng kalakasan. Binalik na tayo sa Kanya. Diba? So para tayong mga kawal na nagtagumpay. Dahil sinunod na natin ang ating Diyos sa Kanyang mga tuntunin, sa Kanyang mga utos, tagumpay ka. Tagumpay ako, tagumpay na tayo. Yun ang tunay na katagumpayan. Pag bumalik tayo ng totoo at tapat sa ating Diyos, tagumpay tayo. Kasi maliligtas na tayo, lalakas na tayo. Magiging maayos na ang ating buhay. Nandun na tayo sa presensya ng ating Diyos. Tapos tinanggap natin ang Panginoong Hesus. So, ligtas na tayo. Wala na tayong aalalahanin. Basta gawin na lang natin yung pinagagawa ng Diyos. Yung manalangin ng manalangin. Pagbasa ng Kanyang salita. I-share sa ating mga mahal sa buhay yung ating mga napapag-aralan at nababasa. Pag sinunod natin yan, yun na ang pinakatagumpay na inaantay natin. Wala nang iba. Dahil kapag sumunod tayo sa Diyos, alam natin na ang mangyayari sa atin ay napakaganda. Ang mangyayari sa buhay natin kasama ng ating pamilya. Kung sama-sama tayong magbabasa ng salita ng Diyos, kung sama-sama tayong susundin ito at isa't sa buhay, kung sama-sama tayong mananalangin, gawin natin ito para lahat tayo ay magtagumpay. Mahal tayo ng Diyos, mahabagin ng Diyos, at lagi lang nag-aantay ang Diyos na tayo lumapit sa Kanya. I pray na kapag lumapit na tayo sa Kanya, hindi na tayo aalis, hindi na tayo tatalipod, hindi na tayo magsasabi ng wait lang, babalik din ako mamaya. Kung sa tao nasasabi natin ito, sa Diyos wag na. Never na tayo dapat nalalayo sa Kanya. Nandun na lang tayo sa Kanyang presensya. Hindi na aalis, hindi na lalayo. Para maging maayos, masaya, payapa, masagana ang ating buhay. At sabay-sabay natin antayin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil babalik siya. Hindi ko alam kung kailan, pero naniniwala ako at sumasampalataya na babalik siya para kunin ang mga taong naging tapat sa Kanya hanggang sa muli niyang pagbalik. Asamin po natin yan. Yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. Asamin natin, share natin sa iba, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, para sila rin ay maghintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ako naniniwala, marami na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Marami na. I pray ako rin. Yan din na maging puso ko. Na antayin at asamin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. At hindi lang basta nag-aantay, ang maging ready para sa Kanyang pagbabalik. Ang maging mabuting tao, mapagpatawad, mapagmahal, matulungin, masunurin sa Diyos, nananalangin, nagbabasa ng Bible, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan na dapat yung ating gagawin habang nag-aantay sa ating Panginoong Hesus. Wala akong sinasabi, hindi ko sinasabi na huwag na kayo magtrabaho, huwag na kayo kumain. No, gagawin pa rin natin ito. Pero habang nagtatrabaho, habang kumakain, habang natutulog, ginagawa natin yung mga gustong gawin natin ng Diyos. Yun nga yung sumunod sa Kanyang mga tuntunin at mga utos habang nag-aantay sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagbabahagi nito.
gumagawa ng mabuti, nagpapatawad, nagmamahalan, nagpapakumbaba. Sigurado ko, habang ginagawa natin ang mga bagay na yan at biglang dumating ang Panginoong Hesus, sigurado ko, kasama tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kasama tayo sa kanyang kukunin. Kaya gawin na natin yung dapat nating gawin na ayon sa Diyos para walang maiwan sa atin. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Mga kapatid, ulitin ko lang yung pamagat, ang pagliligtas ni Yahweh sa kanyang bayan. Ililigtas tayo ng Diyos. Maniwala po kayo. Magtiwala at sumampalataya tayo sa Diyos. Maliligtas tayo. Ulitin ko lang at yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Salamat sa ating Diyos, binigyan na naman niya tayo ng chance para makinig at mag-aral ng kanyang salita. Uli tayong mananalangin, mga kapatid. Manalangin din po kayo. Naniniwala ako, nakikinig ang Diyos. At sabi niya nga niya, diringgin niya ang ating panalangin. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, aming Diyos na mapagmahal, aming Diyos na mapagpatawad, mapagbiyaya. Muli kaming nagpapasalamat ngayong umagang ito na kami ay nakapakinig na naman ng iyong salita. I pray, Lord, na hindi lang ito mapakinggan ng bawat isa, lalong-lalo na po ako, kundi maisabuhay ito ng bawat isa at maibahagi rin namin, maishare din namin sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Liligtas mo po kami, palalakasin mo kami, dahil yan po ang iyong pangako. Babalik ang Panginoong Hesus para kunin ang mga naging tapat sa Kanya. I pray na maging tapat kami sa aming Panginoong Hesus hanggang sa bumalik siya. Maging tapat kami, maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging matulungin sa lahat ng oras at pagkakataon. Yan po nawa maging puso namin. Yan po nawa ang gawin namin, Lord, hanggat nabubuhay kami. I pray, samahan mo po kami, tulungan mo po kami, pangunahan kami ng banal na Espiritu sa lahat ng oras at pagkakataon. Siya ang manguna sa aming buhay. Siya ang magturo sa aming Lord. In Jesus' name. I pray din, Lord God, na pagpalain mo ang bawat isa na patuloy na nakikinig ng iyong mga salita at tinutupad ito at ginagawa ito, Lord. Ingatan mo po nawa ang bawat tao, palakasin, gabayan, proteksyonan, maging maayos, masaya ang bawat pamilya, laging buo, Lord God. In Jesus' name. Huwag mo po kaming pabayaan lahat, Lord God. I pray na ang lahat ng tao ay magbalik loob na sa iyo. I pray na walang maiwan, Lord God, sa pagbalik ng Panginoong Hesus. At ang lahat ay makasama sa inyong kaharian. Yan po ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat, Lord God. I pray patuloy pa kami mag-aral, magbasa, magbahagi ng iyong salita, Lord. I pray na hindi kami tatamarin, hindi kami mapapagod, hindi kami susuko agad na patuloy na magbahagi ng iyong salita. Pagpatuloy nawa ako maglingkod sa inyo, O Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat pong muli sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat sa kalakasan, salamat sa pagpapagaling mo, Lord, sa lahat ng may sakit at karamdaman upang may pagkakataon pa sila, Lord God, na makapagbalik loob sa iyo. Salamat po, Lord, for all the blessings, guidance, and protection. Salamat po sa inyong kabutihan, pagmamahal sa aming lahat. Salamat po, salamat po, salamat po, salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus at sa pakikitisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen.
and Amen. Salamat sa Diyos dahil dininig niya ang ating panalangin. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.